Pagkaiwas sa nakaharang na police mobile, bumangga naman sa isa pang police mobile ang truck na yan sa Lima, Peru. Kahit pinatitigil na ng mga pulis, dali-daling umalis ang truck. Patuloy pang habulan hanggang sa sumalpok ang truck sa poste at nabaril ang driver nito. Ayon sa police report, empleyado ng cargo transport company ang driver ng truck. Lumihis umano siya sa ruta kaya nakatunog ang kanyang mga employer na nagsubong sa mga pulis. Ganito raw ang modus ng mga nagnanakaw ng truck kasabay ng pagpatay ng GPS ng sasakyan. Kung magro-road trip kayo sa Albay, pwedeng stop over ang mga tindahan ng pinagmamalaki nilang bersyon ng puto. At sa Quezon naman, busog pati ang mga mata ng mga nakisaya sa dalawang pista. At yan ang biyaheng saksi ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tara na't makifiesta sa Quezon. Parang may nagsaboy ng sari-saring kulay sa mga kalsada ng Lukban. Pasiklaban ang disenyo ng mga bahay. Di lang feast for the eyes dahil totoong pagkain ang mga palamuti. Gaya ng isang itong hitik sa repolyo, may gumamit ng sayote at may nagmukhang bahay kubo. Parang nakakaingganyang mamitas. Kanya-kanyang pa-picture ang mga namamasyal. May mga nakijoin pa sa sayaw. Ang magarbong pista ng pahiyas, pasasalamat sa masaganang ani at parangal kay San Isidro Labrador, patron ng mga magsasaka. Ganoon din ang pagdiriwang sa Aranyat Baluarte Festival sa bayan ng Gumaka. Mga inaning gulay at prutas din ang palamuti sa arko ng bawat barangay. Sangkap din sa disenyo ang mga biyaya ng karagatan. At kasunod ng pagdaan ng prosesyon ng imahe ni San Isidro Labrador, #blessed ang mga residente at bisita, ipinamigay sa kanila ang mga palamuting pagkain hanggang katapusan ng Mayo ang pista. More food trip ba? Tara naman sa Ligaw City, Albay. Halos 4 na dekada na nilang ipinagmamalaki ang kanilang rice puto. Tunghayan sa tabilang ng kalsada ang paghalo ng mga rekado. Sinasamahan ng asukal ang giniling o malagkit na bigas at nilalagyan ng pampakulay gaya ng kulay ube. Saka lulutuin gamit ang pag-steam. Nalagaan po namin yung quality, then yung texture, saka hindi kami nagbabago ng yung timpla. Tapos yung pagka-mix ng rice. Pinasarap pa ang rice puto ng laman nitong makapuno. Kung naghahabol ng outing sa tag-init, let's go sa Tanawan City, Batangas. Magtampisaw sa malamig na tubig ng Pag-asa Weather Bureau River Park sa Barangay Ambulong. Madaling puntahan dahil nasa likod lang yan ng Pag-asa Ambulong Station. Welcome ang mga pamilya at barkada, residente man o turista. Basta't magbayad ng 20 pesos environmental fee. Para sa GMA Integrated News, ako si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Ikakasal na ang South Korean actor na si Um Ki-jun na napanood sa hit Korean series na Penthouse. Si Alden Richards naman sinagot ang mga tanong tungkol sa ugnayan nila ni Catherine Bernardo. Saksi si Aubrey Carampel. Kilig overload ang hatid sa fans ng pagkikita ni na Asia's multimedia star Alden Richards at Catherine Bernardo noong weekend. Kinilala sila bilang box office king and queen sa Box Office Entertainment Awards. Sa isang viral video, nakitang inalalayan pa ni Alden si Catherine pababa ng stage. Nang tanungin, matipid ang naging sagot ni Alden. Okay naman, syempre, ano siya parang ako muna tapos siya yung sumunod. Dagdag pa ni Alden, ayaw na muna niyang magsalita hanggat maaari. Gusto raw kasi niyang maging personal at pribado ang ugnayan nila ni Catherine. Nagbabala rin si Alden laban sa mga kumakalat na fake news online tungkol sa kanila ni Catherine at sa dating relasyon ng aktres. Kahit kailan po hindi po ako mag-comment ng kahit anong defamatory words to someone na hindi ko naman masyadong nakakasama. Aniya, maging maingat at mapanuri sa mga nakikita sa social media, lalo na kung hindi official account ng mga artista ang nagpo-post.
Kinig din ang bitbit ng mga bagong opa na tiyak na aabangan sa newest global survival search na FanPick. 17 charming and talented aspiring big idols mula sa ilang Asian countries ang sasabak sa singing at dancing challenges para sa pagkakataong mapabilang sa bubuing grupo. Mapapanood sila starting this Thursday, 6 o'clock p.m. simula bukas sa GMA Halipop in partnership with Jumbo Pinoy. Ang pinanggigilang kontrabida sa hit Korean series na Penthouse na si Ki-jun, ikakasal na sa kanyang non-showbiz girlfriend. Siya mismo ang nag-anunsyo niyan sa kanyang Instagram. May nakilala raw siyang warm-hearted at considerate na tao na gusto niyang pakasalan. Nagpasalamat din siya sa suporta ng fans. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.